David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 286. Ang tarangkahan ng inabandunang pabrika sa kanlurang suburb ng Horrendale. Isang puting off-road na sasakyan ang nakapark doon, at si David ay lumabas na puno ng pagpatay na layunin. Darating. Nang makitang dumating si David na mag-isa, si Jordan ay parehong nasa sabik at kinakabahan, at pagkatapos ay sinabi kay Wei Tao, Master Wei, itong si David ay talagang malakas, maaari mong siguraduhin na ang dalawang bodyguard na ito ay matatalo itong si David. Ganoon ba? Nang marinig ito ng dalawang bodyguard ng pamilya Wei, biglang nanlamig ang kanilang mga mukha, at binasag ng isa sa mga bodyguard ang isang malaking blok ng semento. Wow! Wow! Ang blok ng semento ay nabasag sa hindi mabilang na mga piraso, at ang bakal sa loob ay tumambad. Natigilan si Jordan nang makita niya ito. Nang makita ang gulat na hitsura ni Jordan, ang mukha ni Wei Tao ay puno ng paghamak, ang dalawang ito ay parehong Panginoon ng rurok ng panloob na lakas, madaling pumatay ng baka sa isang suntok, sa tingin mo ba posible bang pumatay ng tao? Oo. Oo. Desperadong tumango si Jordan. Kahit hindi sila ni David makaharap si David, ako pa rin. Gaya ng sinabi ni Wei Tao, naglabas siya ng isang itim na pistola mula sa kanyang bulsa. I-click. Kinarga ni Wei Tao ang bala sa harap ni Jordan at sinabing may mahinang ngiti, kahit na napakalakas ni David, makakatakas pa ba siya sa bala? Hahaha, tapos patay na si David ngayon, walang makakaligtas sa kanya. Gamaan ang pakiramdam ni Jordan nang makita ang baril sa kamay ni Wei Tao. Sabi nga sa kasabihan, kahit gaano pa siya kagaling, takot siya sa kitchen knife, not to mention ang baril sa kamay ni Wei Tao. Narinig ni Sonya ang usapan ng dalawang tao sa loob. Matapos malaman na si Wei Tao ay may hawak na baril, siya ay lubhang nababalisa. Hindi niya maaaring hayaang makipagsapalaran si David para sa kanyang sarili, at hindi niya makitang mamatay si David, ngunit nakakulong siya ngayon sa bahay. Walang paraan para sabihin kay David. Sa oras na ito, nakatingin sa abandonadong gusali ng pabrika sa harap niya, pumasok si David, isang bakas ng espiritual na enerhiya ang lumabas sa katawan ni David, at agad niyang naramdaman ang mga bagay sa loob ng 10 metro. Pagpasok ni David sa factory building, nakita niya ang dalawang bodyguard na may malamig na mukha na nakatayo sa kaliwa't kanan. Malakas at makapangyarihan ang dalawa, at kitang-kita sa isang sulyap na trainee sila. Sa kabilang banda, si Jordan ay nakaupo sa isang upuan na naka-cross-leg si Erlang, at nakatingin kay David na may panunuya, mga mata na puno ng paghamak at paglalaro. Sa oras na ito, ang pagtingin kay David ay parang pagtingin sa isang patay na tao. David, hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang pumuntang mag-isa. Hinahangaan kita sa pagiging lalaki mo. Tumayo si Jordan at sinabing, Stop talking nonsense, asan si Sonya? Walang pakialam na sabi ni David. David, andito na ako? Bilasan mo, may baril sila. Narinig ni Sonya ang boses ni David at pilit na isinara ang pinto ng kwarto. Sonya! Kumunat ang noo ni David at tumakbo papuntang kwarto. Sa sandaling kumilos si David, ang dalawang bodyguard ay sabay-sabay na hamarang kay David, na nag-pose para sa isang shot. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng silid, may hawak na baril si Wei Tao at itinulak si Sonya palabas. Magulo ang buhok ni Sonya, at may mga patak pa rin ng dumi sa mukha, na parang nahihiya. Matapos makita si David, sumigaw si Sonya, David, pabayaan mo ako, hindi sila nang ahas na patayin ako, umalis ka, umalis ka. Tumahimik ka. Galit na galit si Wei Tao at sinampal ng malakas si Sonya. Boom! Nakita ito ni David sa kanyang mga mata, at ang nagngangalit na nakamamatay na aura ay agad na tumama kay Wei Tao. Nang maramdaman ang nakamamatay na aura kay David, nang inag si Wei Tao at itinapat ang nguso ng kanyang baril sa ulo ni Sonya. Kung maglakas loob kang kumilos, babarilan ko siya hanggang mamatay. Tumingin si Wei Tao kay David na may lungkot sa kanyang mga mata. David,
Andito ka na? Huwag mo nang isipin na umalis, ito ang puntod mo, hindi mo ba naisip na napakasarap makilala sina Lin Chanho at Gu Wentian? Naglakas loob ka pa ring magpakita ng prestihiyo sa harap ko, ngayon wala sa kanila ang makapagliligtas sa iyo. Naalala ni Jordan na noong siya ay mababa sa harap ni David, ang kanyang puso ay puno ng galit, naglakad siya patungo kay David sa 2 hakbang, at sinampal si David. Kabanata 287. Iniunat ni David ang kanyang kamay at hinawakan ang palso ni Jordan, maaari akong magpakita ng prestihiyo sa harap mo, ngunit hindi ito para sa iba, ngunit para sa aking sarili. I-click. Ang kabilang braso ni Jordan ay kinurot din ni David. Ano? Napasigaw si Jordan dahil sa matinding sakit, at umalangaw-ngaw ang tunog sa abandonadong pabrika. Putok. Kaagad pagkatapos, sinipa ni David ang ibabang tiyan ni Jordan ng marahas. Puff! Bumantong hininga si Jordan ng isang subo ng dugo, at ang kanyang katawan ay lumipad ng patiwarik, at pagkatapos ay pumulupot na parang hipon. Ikaw! Galit na tinitigan ni Jordan si David. Binigyan kita ng pagkakataon, ngunit hindi mo alam kung paano ito kukunin. Naglakad si David patungo sa Jordan na may malungkot na mukha. Patayin siya, patayin siya. Si Jordan ay tumingin kay David ng ganoon, at ang kanyang puso ay nagsimulang matakot. Napatingin ang 2 bodyguard kay Wei Tao, at ngayon ay nakikinig lang sila sa mga salita ni Wei Tao. Tumango si Wei Tao, patayin mo siya. Nagkatinginan ang 2 bodyguard at agad na sumugod kay David. Hindi huminto ang mga hakbang ni David, nang sumugod ang 2 bodyguard sa kanyang harapan, biglang binaril ni David at direktang pumulupot sa lalamunan ng 2 bodyguard. Ang 2 malalakas na bodyguard ay binuhat talaga ni David na magkadikit ang mga leeg. Namula ang 2 bodyguard, at dahil sa inis ay pilit silang nagpupumiglas. I-click, i-click. Ang tunog ng 2 bitek ng buto ay umalangaw-ngaw, at ang nagpupumiglas na bodyguard ay desperadong ikiling ang kanyang ulo, at lahat sila ay nawala ang kanilang galit. Bang! Sa sandaling bumitaw si David, ang katawan ng 2 bodyguard ay bumagsak ng husto sa lupa, na naging sanhi ng pagsabog ng alikabok. Sa pagkakataong ito, parehong natulala sina Jordan at Wei Tao. Ang 2 bodyguard na nasa rurok ng kanilang panloob na lakas ay hindi man lang gumalaw sa ilalim ng mga kamay ni David. Ang mga kamay ni Wei Tao ay nagsimulang manginig, ang kanyang puso ay napuno ng takot, kahit na may baril sa kanyang kamay, hindi ito makapagbigay sa kanya ng kahit katiting na pakiramdam ng seguridad. Ang Jordan na iyon ay nagtiis ng matinding sakit, umakyat sa paanan ni Wei Tao, at sinabi sa nanginginig na boses, Master Wei, barilin mo siya ng mabilis. Nag-react si Wei Tao noon, at itinaas niya ang kanyang kamay at babarilan na sana si David. David, ingat ka! Napasigaw si Sonya, binuka ang bibig at kinagat ang braso ni Wei Tao. Ano? Napasigaw si Wei Tao sa sakit at tinulak si Sonya palayo. David! Tumakbo si Sonya kay David. Nakakatakot ang mukha ni Wei Tao, itinaas niya ang pistol sa kanyang kamay at dirdiretsong binaril si Sonya. Boom! Isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw, naningkit ang mga mata ni David, at agad na kumislap ang kanyang katawan sa harap ni Sonya, pinuprotektahan si Sonya sa kanyang likuran. Swoosh! Lumipad ang bala sa ulo ni David, at narinig ni Sonya ang ungol ng bala sa likuran niya. Nang makitang kulang ang isang putok, napanganga si Wei Tao at nagpaputok ng 2 pang sunod-sunod na putok. Bang-bang! Matapos ang 2 putok ng baril, nagulat si Wei Tao nang makitang malamig pa rin ang tingin ni David sa kanya, hakbang-hakbang na papalapit sa kanila, at walang bakas ng pagbabarilin. Paralisado, anong basag na baril? Galit na nagmura si Wei Tao, hinawakan ang pistol gamit ang 2 kamay, pinatatag ang sarili, at tinutukan ng isa pang putok si David. Muling sumablay ang bala, ngunit nabigo pa rin itong tumama kay David. Sa pagkakataong ito, nagpanik si Wei Tao, parang may mga mata ang bala, at hindi man lang nabaril si David.
Nang hilahin muli ni Wei Tao ang gatilyo, ang pistol ay gumawa ng tunog ng pag-click, at wala ng mga bala. Napatingin si Wei Tao kay David na pumasok sa takot, ibinato ang baril sa kanyang kamay kay David, at saka tumalikod para tumakbo. Master Wei, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Natamba si Jordan sa mga oras na ito, sa sobrang sakit na hindi na siya makatayo, niyakap niya ng mahigpit ang binti ni Wei Tao, umaasang babuhitin siya ni Wei Tao. Walang pakialam si Wei Tao kay Jordan, sinipa niya si Jordan ng galit na galit, manhid, bitawan mo ako, bitawan mo ako. Kabanata 288. Hindi man lang bumitaw si Jordan, alam niyang tumakas si Wei Tao, at tiyak na mamamatay siya. Sa oras na ito, lumapit si David sa kanya at hinawakan ang kwelyo ni Wei Tao. Ikaw, anong gagawin mo? Ako ay mula sa pamilya Wei. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka pababayaan ng tatay ko. Nanginginig si Wei Tao, nagbabanta kay David. Na-snap. Sinampal ni David si Wei Tao sa mukha ng isang sampal sa mukha, kaya napalingon si Wei Tao ng ilang beses, at nalaglag ang mga ngipin sa kanyang bibig. Ang sampal na ito ay ibinalik sa iyo para kay Sonya. Pagkatapos magsalita ni David, sinuntok niya si Wei Tao sa tiyan, dahilan para mapasigaw si Wei Tao na parang pumapatay ng baboy, at bumagsak sa lupa habang nakayuko ang katawan. Sa oras na ito, si Wei Tao at Jordan ay parang mga hipon, pawang nakayuko ang kanilang mga katawan, na nagpapakita ng mga ekspresyon ng sakit. Pagtingin sa dalawang tao sa lupa, tinapakan ni David ang ulo ni Jordan gamit ang isang paa. David, nagkamali ako? Patawarin mo ako? Patawarin mo ako? Umihi si Jordan sa kanyang pantalon sa takot, pangako hindi na kita guguluhin muli, kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng ari-arian ng pamilya Xiao. Kunin mo lang ang buhay ko sa paligid ko. Nakiusap si Jordan kay David. Binigyan kita ng isang pagkakataon, ngunit hindi mo ito pinahahalagahan. Malamig na tumingin si David kay Jordan, biglang nag-exercise ng force ang mga binti niya. Puff! Ang ulo ni Jordan ay parang pakwan na hinog na mabuti, pumutok ito sa ilalim mismo ng mga paa ni David, at ang dugo ay tumalsik na may halong utak, at direktang nag-spray kay Wei Tao na nasa hindi kalayuan. Ano? Natigilan si Wei Tao. Hindi pa siya nakakita ng ganitong madugong eksena. Isang buhay na tao ang tumapak sa kanyang ulo sa kanyang harapan. Sa oras na ito, si Sonya, na nasa likod ni David, ay labis ding natakot. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay, at sinubukan ang kanyang makakaya na huwag gumawa ng ingay. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si David na pumatay ng mga tao, at pumatay ng mga tao ng napakalupit, ngunit alam ni Sonya na ginawa ito ni David. Itinaas ni David ang dagwang paa at tinapakan ang ulo ni Wei Tao, na amoy ang nakakadiri na amoy ng dugo. Natarante si Wei Tao, binasa ang kanyang pantalon ng walang kamalay-malay, at desperadong sumunod kay David para humingi ng awa, huwag mo akong patayin, kaya kong ibigay ang anumang gusto mo, kahit ano. Gusto ko ang buhay mo. Ang boses ni David ay tila nagmumula sa kaibuturan ng H3le, nakakatakot ang dumi at ihi ni Wei Tao. David. Sumunod si Sonya at hinayla si David, you can't kill him, don't panic. Alam ni Sonya na papatayin siya ni Jordan kapag pinatay niya ito. Sa lakas ng pamilya So at Guwentian, kaya nilang ayusin ito, ngunit iba si Wei Tao. Siya ay kabilang sa pamilya Wei sa kabisera ng probinsya. Kung papatayin mo si Wei Tao, huwag. Sa pagsasalita tungkol sa mga taong ito, kahit na lumapit si Ling Zhenchuan, natatakot ako na hindi susuko ang pamilya Wei. Sonya, sorry kung pinahirapan kita. Tiningnan ni David ang 5 malinaw na fingerprint sa pulang mukha ni Sonya, at marahan itong hinaplos. Okay lang ako, balik na tayo, huwag ka masyadong mag-alala kay Dad. Naramdaman ang temperatura sa kamay ni David, naramdaman ni Sonya ang init sa loob.
Tumango si David at ibinalik ang tingin kay Wei Tao, na sa sobrang takot ay hindi maiwasan ni Wei Tao na tumingin ng diretso sa mga mata ni David. Maaaring iwasan ang parusang kamatayan, ngunit ang buhay na krimen ay hindi makakatakas. Pagkatapos magsalita ni David, tinapakan niya ang binti ni Wei Tao at direktang dinurog ang buto ng guya ni Wei Tao. Hindi makakonekta. Ano? Puno ng sakit ang mukha ni Wei Tao, at napaungol siya ng malakas. Tara na. Hinawakan ni David ang kamay ni Sonia at mahinang sinabi. 2 hakbang lamang ang layo, tumingin si Sonia kay Wei Tao at nagtanong, sino ang nagsabi sa iyo nito at dinala ka sa Horrendel? Si Sonia ay lubhang kakaiba, na nagre-recruit kay Wei Tao mula sa kabisera ng probinsya, bilang Jordan, wala siyang kakayahang makipag-usap kay Wei Tao. Kabanata 289. Ito si Ling Feng, pinadala niya ako, lahat ng sinabi niya sa akin. Tiniis ni Wei Tao ang sakit at sinundan si Sonia. Sa oras na ito, mayroon pa ring sariling maliit na abacus si Wei Tao. Si Ling Feng ay anak ng pinakamataas na pinuno ng lungsod. Ngayon sabihin sa kanya, gusto niyang makita kung pupunta si David kay Ling Feng. Kung may gagawin si David kay Ling Feng, maaari niyang panoorin ang apoy mula sa kabilang panig. Nang marinig na iyon ay si Ling Feng, kumislap ang mga mata ni David na may layuning pumatay. Tiningnan ni Sonia si David ng ganoon, at agad itong pinagsisihan. Kung kilala niya ito, hindi na niya tatanungin si Wei Tao. David, ayos lang, huwag kang maghanap ng iba. Natatakot si Sonia na abalahin ni David si Ling Feng. Oo. Tumango si David, saka niyakap si Sonia. Ibinaon ni Sonia ang kanyang ulo sa dibdib ni David at naramdaman ang temperatura ng dibdib ni David. Nasiyahan si Sonia sa isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng seguridad. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang saktan ka ng kahit na sino, hinding-hindi. Tumingin si David kay Sonia sa kanyang mga bisig at sinabing may pagkagilty sa kanyang mukha. Naniniwala ako sa iyo. Iniunat ni Sonia ang kanyang mga kamay, ikinawit ang leeg ni David, at direktang hinaplo sa mukha si David. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganoong kalapit na relasyon ang dalawang tao. Bagamat pareho nilang lihim na alam ang kanilang pagmamahal at pagmamahal sa isa't isa, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng ganoong intimate contact. Sumakay si David sa kotse kasama si Sonia sa kanyang mga bisig, at pagkatapos ay nagmamadaling tinungo ang vilya ng pamilya Su. Sa abandonadong factory building, gusto ni Wei Tao na tumayo, pero kahit anong pilit niya, hindi niya magawa. Sa pagtingin sa kanyang dagwang mga binti, galit na umungal si Wei Tao, David, hinding-hindi kita pababayaan. Sa vilya ng pamilya Su, pinagpapawisan na si Ruben, at nakasama niya si Sonia ng maraming taon. Si Sonia ay mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Maya-maya, huminto si David sa pintuan. Pagkababa ni Sonia sa sasakyan, nakita niya si Ruben sa pintuan at tumalon. Tatay. Hawak-hawak si Ruben, tumulo ang luha ni Sonia. Anak, okay ka lang ba? Napaluha rin si Ruben, na may intensyong pagpatay sa kanyang mga mata, sino ito? Kahit subukan ko lahat, crush ko siya. Tito, ayos lang, ipaubaya mo na lang sa akin ang iba. Sabi ni David kay Ruben. Tumingin si Ruben kay David at tumango, David, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng negosyo ng pamilya ng aking pamilyang Su. Kahit na wala na ang lahat, babayaran ko ang kabilang partido. Si Sonia ang buhay ni Ruben, kaya niyang tiisin ang anumang bagay, ngunit hinding-hindi ito titiisin ni Ruben. Naiintindihan ko. Tumango si David. Aalis na sana si David nang sumakay siya sa kotse, pero hinawakan siya ni Sonia, David, patay na si Jordan, kaya may natutunan si Wei Tao, huwag kang pumunta sa iba. Natakot si Sonia na mahihirapan si David na mahanap si Ling Feng, at hindi ito magtatapos ng maayos. Huwag kang mag-alala. Bahagyang ngumiti si David at hinaplos ang ulo ni Sonia. Pagkatapos sumakay sa kotse at umalis, tinawagan ni David si Lin Chanho.
Lin Chanho, hayaan mong kunin ni Xiaoyan ang katawan ng kanyang anak, at hayaan ang pamilya Xiao na umalis sa Horendel sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, ayaw kong makitang mag-isa ang pamilya Xiao sa Horendel. Kung si Xiaoyan ay gustong maghaiganti kay ako, hayaan mo siyang lumapit sa akin anumang oras. Walang duda sa tono ni David. Naiintindihan mo, hayaan mo na ako. Tumango si Lin Chanho. Para harapin ang nabubulok na pamilyang Xiao, si Lin Chanho lamang ay sapat na, at hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Xiaoyan na maghaiganti kay David. At ang sasakyan ni David ay dumiretso sa bahay ni Ling Zhenchuan, at ito ay kasalanan ni Ling Feng, kaya hindi siya basta-basta madadaanan ni David, kahit na ang kanyang ama ang pinuno ng lungsod. Kabanata 270. Sa bahay ni Ling Zhenchuan, nananatili si Ling Feng sa bahay. Si Ling Zhenchuan ay mahigpit na nanunood sa mga araw na ito at hindi pinapayagang lumabas. Binibilang ni Ling Feng ang oras, bahagyang nakasimangot, itong Wei Tao, ilang araw na ang lumipas, at wala man lang gumagalaw. Medyo nababalisa si Ling Feng. Lumipas ang ilang araw, at hindi man lang siya nakontak ni Wei Tao, na nagpapatunay na nabigo siya. Bagay. Si Wang Hui ay nagluluto sa kusina, at si Ling Zhenchuan ay nagmamadaling pumasok mula sa labas. Nang makitang bumalik si Ling Zhenchuan, lumabas si Wang Hui mula sa kusina at sinabing, "Lao Ling, bakit may oras ka pang bumalik para sa tanghalian ngayon? Anong kakainin, may nangyari, may babalik ako." Medyo balisa ang mukha ni Ling Zhenchuan. Anong nangyari? Lumabas si Wang Hui mula sa kusina. Napatay si Jordan mula sa pamilya Xiao, ngunit hindi iyon ang pangunahing bagay. Ang pangunahing bagay ay si Wei Tao, ang batang lalaki mula sa pamilya Wei sa kabisera ng probinsya, ay nabali rin ang kanyang binti at nasa ospital pa rin. Tinatayang sa pagkakataong ito ay hindi na ako pakakawalan ng pamilya Wei. Kumunat ang noo ni Ling Zhenchuan. Ang kapangyarihan ng pamilya Wei sa kabisera ng probinsya ay hindi maliit na bagay, at maaari itong tamasahin kapwa sa politika at negosyo. This time na aksidente ang anak niya sa Horendel, siguradong hindi na niya ito pakakawalan. Ang anak ng pamilya Wei, ano ang ginagawa niya sa Horendel? Sino ang matapang na kahit ang anak ng pamilya Wei ay nangangahas na lumipat? Hindi napigilan ni Wang Hui na mapasigaw. At nang marinig ito ni Ling Feng mula sa gilid, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot, at ang kanyang mukha ay namutla. Huwag ka nang magtanong, hindi ko masasabi sayo. Ikinumpas ni Ling Zhenchuan ang kanyang kamay, alam niyang si David ang gumawa nito, ngunit si David ay may saving grace para sa kanya. Si Ling Zhenchuan ay hindi gustong ibunyag si David, nakita niya kung makakahanap siya ng paraan upang matulungan si David na ayusin ito. Okay, hindi na ako magtatanong, kailangan mong alagaan ang iyong sarili, huwag mong personalin ang lahat, ang pamilya Wei ay naglakas loob na lumipat, ang taong ito ay natatakot na gumawa ng anumang bagay. Pinaalalahanan ni Wang Hui si Ling Zhenchuan na ang maaaring gumawa ng isang bagay sa pamilya Wei ay dapat na mga bawal na hindi natatakot sa langit at lupa. Wow! Nang matapos magsalita si Wang Hui, may biglang kaluskos. Bumagsak si Ling Feng sa lupa habang hawak ang baso ng tubig, nanginginig ang buong katawan niya. Xiao Feng, ano bang nangyayari sa'yo? Nang makita ang hitsura ni Ling Feng, sumugod si Wang Hui at hinawakan ang noo ni Ling Feng, bakit ang pangit ng mukha niya, may sakit ba siya? Mom, I'm fine, aakyat na ako. Nang inig si Ling Feng at tumayo, handang umakyat sa itaas. Bahagyang kumunat ang noo ni Ling Zhenchuan, nakatingin kay Ling Feng, tila may iniisip siya. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto, at pumasok si David. Ang katawan ni David ay may nakamamatay na aura at amoy dugo. Pagkapasok niya sa pinto at nakita si Ling Feng, ang kanyang mga mata ay nabighani ng magkasama. Ginoo! Shen! Nang makita ni Ling Zhenchuan na narito si David, at may dugo pa sa kanyang katawan, sumigaw siya nang may pagkalito sa kanyang mukha.
At nang makita ni Ling Feng si David, bumagsak siya sa lupa at halos maihi ang kanyang pantalon. Nang makita ang kanyang anak na natakot ng ganito, nagulat si Ling Zhenchuan, tila may naintindihan siya. Tinatanong kita, dinala mo ba si Wei Tao at kinidnap si Sonia? Hindi pinansin ni David si Ling Zhenchuan at dumiretso siya kay Ling Feng para magtanong. Ano? Wei Tao? Inagaw ni Wei Tao si Sonia. Nanlaki ang mga mata ni Ling Feng, hindi niya inaasahan na maglakas loob si Wei Tao na gawin ito, nagmamadaling umiling si Ling Feng, hindi ko hinayaang nakawin niya si Sonia, hindi ko talaga ginawa. Nang makitang natakot ang kanyang anak, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Wang Hui at sinabi kay David, Mr. Chen, hindi ba ito pagkakaunawaan? Tumahimik ka. Sinigawan ni Ling Zhenchuan si Wang Hui, at pagkatapos ay pinandilatan si Ling Feng, tinatanong kita, bakit pumunta si Wei Tao sa Horendel? Tinawagan mo ba siya? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.